Dapat learn to wait and to trust in God. Isaiah 55 verse number 8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord of hosts. For as the heavens are higher in the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Lord, bless us. Thank you, Lord, na humupa na po yung bagyo at alam namin may pasunod pa po. Kaya tulungan po kami maging resilient, pero dapat makita rin namin that there should be accountability to the people who are leading us. At tulungan mo po kami na sa amin magsimula ang pagiging problem solver at kami magiging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Salamat po sapagkat tinuturo mo sa amin na kami matuto na magtiwala at magintay sa iyo. In Jesus' name we pray. And all God's people say, please be seated. Thank you very much. Giniginaw ba kayo? Bawasan natin yung aircon. Mukhang ginaw na ginaw kayo eh. O taasan pa natin. Ha? Eh, baka gusto nyo manghiram ng kumot. Okay? Kagabi, nung hinatid ko si Bron, okay? At saka si na Jeff, yung mismo papasok na Jeff, baha. Nagulat ako kay MEMS, bakit bumalik ka? Baha po eh. O ngayon, eh may sugat po yung paa ko. Ah, okay. O sige, hintayin na lang kita rito. Sabi ko, Luis, samahan mo siya, kumuha ng bota, kasi pag may sugat ka, huwag ka lulusong sa baha. Yung leptospirosis. So, pinapunta ko doon. At pagbalik ko, sabi ko kay Josh, o Josh, wala ka pang nabubuk? Wala pa po eh. O sige, hatid na kita. Ba? Dito kita. Sabi ko, Paulo, pababa mo na yung gamit ko at magagrab tayo. Hindi ko lang nakolekta yung bayad sa grab kagabi. Kasi nagbubok siya, wala siyang makita. Naawa naman ako kay Jesyo. Sabi ko, wala pa kayo nabook. Wala po. Sige, tara, hatid ko na kayo sapagkat life is like that. Alam niyo mga kapatid, nag-iintay siya. Meron siya pamasahe, meron siyang anak, meron siyang ginawa, tumulong siya. Kanya lang, wala siyang masakyan. Anong gagawin mo? Maasar ka? May inip ka? Or we learn to trust? Sabi mo, naging driver pa niya ako. Sabi ko sa kanya, halika na, hahatid na kita. Okay? Now, gusto ko maintindihan nyo, hindi trabaho ng Diyos na gawin yung bawat minuto ng buhay natin na maging easy, na maging komportable tayo. You see? Na maging okay lang. Kasi kung gagawin niyang komportable tayo, we will be the most spoiled brat person. We would never grow up. We will be immature, spoiled, self-centered. Bakit? Entitled ka eh. You see? Kanya nga sinasanay natin dapat ang mga bata, mahihirapan ka, may pagdadaanan ka, hindi mo haalisin yung mga hurdle. You need to face those things kasi yun ang magpapatibay sa kanila. Okay? Hindi ito ang nais ng Diyos sa atin mga kapatid. Okay? So pag tayo may pinagdadaanan, tayo mayroong hindi maintindihan, pag tayo nasasaktan, when we're in pain, and we pray, and we don't see the answers, ano gagawin mo? Would you give up? Titigil ka ba? Hindi ka naman magpapatuloy? Magmamaktol ka ba? Ano ba gagawin mo? You see? Hindi ka na magpapasakop sa Panginoon at kasama ka na ng iba na magrereklamo, magwawala, mag-iinis, magagalit, magtatampo. Na, the Lord allows those things so that we will learn. You see? Halimbawa, nagsaserve ka, no one is noticing you. But I would like to tell you that God notices everything that you're doing. Hindi ho tao ang audience natin. Walang nakakitang ikaw yung naglinis, ikaw yung nag-soul winning, ikaw yung... No one can see that. Kasi hindi sila all-knowing. Okay? Lahat ng tao may kakulangan. Ang trabaho natin, kahit nasasaktan at kahit hindi tama ang pagtrato sa atin, kahit na meron tayong prayers na hindi sinasagot, is to keep praying, to keep trusting God, to keep obeying God with the answer when He will answer it or not, it's up to Him. Okay? Dapat ilagay natin na alam ng Diyos kung kailan. Okay? Kasi pag nangialam ka, tapos ka. Okay? Kanya ang tanong ko, di ba lagi, what have you learned from the pain in your life? Ano natutunan mo sa mga sakit at pait na pinagdaanan mo? Di ba? Oh. Would you still be faithful
when only God is the one noticing your faithfulness? Okay? What if you feel you're still under construction? Meaning, hindi ka buo, meron kang kulang. Ano yung mga small habit of faith na kinakailangan mo ma-develop, kailangan natin ma-develop, so that we can say, Lord, teach me to become what you want me to be. Ito yung mga bagay na dapat natin makita. Ito yung mga bagay na dapat nating maintindihan. Huwag kang darating doon sa katotohanan, buti pa si, buti pa siya, buti pa yung ganire. Para bang it sounded like a motivation. Buti pa si ate mo, mataas ang grade. Buti pa, tignan mo yung pinsan mo, successful na. Yung anak ni tita, may trabaho na sa abroad, buti pa siya. Hindi sumasagot sa magulang. You see? Maybe the thought of comparison would motivate us. No. Pero hindi mo napapansin sa puso mo. Nararamdaman mo, who are you right now is not enough. Kanya kailangan natin ng Diyos. You see? Isang araw may lalapit sa iyo. The same problem, the same situation, the same struggles. Ano ipapayo mo sa kanila? Kahapon, mayroong video na pinost yung mga tao. Sabi ni Pastor Ken, tayo mga sumalo ng gawain, umiiyak siya. Mahalin natin yung mga pastor na nagsimula ng gawain. Ipinasa ko sa mga tao, sa chat group namin, sabi ko, sana matutunan ko to. Sabi niya, pambira, ikaw nag-ano niyan eh. Nag-text sa akin si Pastor Ken, sabi niya, thank you for your example. We will never know how to take good care of our former pastor if you did not teach us. Hindi madaling sumalo ng gawain eh. Hindi madaling ituloy. Lalo na si Pastor Kent, maganda ang kanyang simula. Bakit? Walang problema si Pastor Gesalva eh. Oh. 96, when I became a pastor, it's not the same. It's different. Nung pumalit si Pastor Estrom kay Pastor Romy, namatay kasi. But there was no problem like what we have. Now, I was telling them, ito gagawin. Paano kung mali ang attitude ko? Paano pag mali ang approach ko? Paano pag hindi tama yung ginawa kong hakbang? Anong gagawin? Okay? Hindi ho agad-agad aalisin ng Diyos yung pain. But in that moment, God will tell you, hey, there is pain, misunderstanding, hardship. Ano sabi niya sa 2 Corinthians 12:9? But my grace is sufficient for you. Yung biyaya ko sufisyente. Okay? May matututunan tayo from pleasure, pero kaunti lang yan. May matututunan tayo little from success. Pero marami tayong natututunan pag meron tayong pinagdadaanan at nagpapatuloy tayo. You know why? Because God is interested in making you, in making me, in making us to be a man and a woman that He wants us to be, than making us comfortable. Pangit yun. Kasi pag komportable ka na, ay wala na yan. Kanya dapat lahat ng kabigatang meron tayo, isusuko natin. Yung mga bagay na hindi natin kayang baguhin, yung mga bagay na nahihirapan tayo, yung mga bagay humihila sa atin palayo sa Diyos, isuko natin. May pinagdadaanan na tayo, wag na tayong lumayo pa sa kalooban niya. Let us stay in faith. Let us serve Him in spite of the pain, in spite of the hardship. Kasi God is more interested in making you a man and a woman that God intended you than make you comfortable. Bakit? Sa langit, komportable ka na eh. Okay? We will be comfortable in all eternity. Okay? Kanya anong dapat nating maintindihan dito? Will you still trust Him? Okay? Pag hindi binibigay yung answered prayer mo. So learn to trust and wait on God's timing. Kaya number 1, learn to believe God's promises. So I showed it by facing impossible situation by faith. Ipapakita ko to na harapin ko ang lahat ng mga bagay
ng may pananampalataya. You see? What if others have better grades? What if others have more awards? What if others have more and higher salary? What if others have better career than you? Magpapatuloy ka pa ba? What if yung mga kaibigan at pinsan mo mas successful sa iyo? Ano magiging attitude mo? You see? Ano sabi ng Romans 4:19? And being not weak in faith, hindi niya ipinalagay ang kanyang sarili na yung kanyang katawan ay patay. Sapagkat siya 100 taon na. At hindi niya rin inisip na yung si Sarah, yung kanyang sinapupunan, patay na. Imagine 100 years old, sasabihin siya magiging tatay ka. That's totally impossible. Sometimes people mistakenly believe that faith means ignoring the facts. Sinabi doon sa verse na binata natin, okay? Sa verse 19, siya'y 100 taon na. Yung kanyang asawa'y 90 years old. Dead na. Wala na. Pero anong nangyari? Ano mapapansin mo? Hindi siya naging mahina sa pananampalataya. Kasi kahit anong liit ng problema, pag ang pananampalataya mahina, bibigay tayo. Imagine 100 years old, hindi inalintanan, hindi kinailanan Diyos, na 100 taon na si Abraham at itong si Sarah, 90 na, nawala ng pag-asa. Okay, anong ginawa niya? Hindi siya naging mahina. Sapagkat hindi niya ibinilang, hindi niya ipinalagay yung kanyang katawan, wala na. I ask you. You see? As you face your problem, yes, may baha. Yes, may mga kurap. Yes, may mga taong salbahe. Yes, hindi tama, hindi sapat na sweldo. Ang tanong ko sa iyo, where is your faith? Nasa trabaho? Nasa gobyerno? O nasa Panginoon? You see? Abraham understood this. Ano sabi? Abraham was 100 years old, almost 100 years old. Okay? Way past the age na magkakaroon pa siya ng anak. And Sarah could not have children. Matanda na, 90 na eh. Abraham taught all of this. But his faith in God did not become weak. I ask you, ano nagpapahina sa pananampalataya mo? Okay? Some get promoted and then suddenly you question your career. Someone gets married, tapos ikaw wala, di man ligaw, wala. Ikaw yung faithful, ikaw yung matino, ikaw yung hindi lumalandi, tapos ikaw yung nag-aalaga ng baby. Ikaw nagpipigil ka. Ikaw yung nabugbog. Wala kang bisyo, ikaw yung nagkasakit, samantalang yung kapitbahay, yung barkada, yung tropa, yung kapinsan mo, lugmok sa bisyo, walang sakit, malakas. Yung iba nakabili na ng bahay, samantalang ikaw, yung bahay mo, binabaha. Ang ilan nag-succeed na, nagtagumpay na. Nag-celebrate. Tapos pumapasok sa isip mo, bakit hindi kaya ako yun? Bakit ganun? You see? Abraham said, Lord, I was 75 when you said in Genesis 12, verse 1, 2, and 3. Tingnan mo. Genesis 12, 1, 2, 75 years old siya. Ang Diyos ang nag-alis sa kanya sa para pumunta sa lupa na hindi niya alam. Ano sabi niya? At sinabi ng Diyos sa kanya, umalis ka dyan sa bahay niyo. Umalis ka dyan sa lugar niyo. At mga kamag-anak mo, sa tatay mo, at dadaling kita sa lupa na ipapakita ko sa iyo. Verse number 2. At gagawin kitang dakila, pagpapalain kita, magiging dakila pangalan mo, at magiging blessing ka. Verse number 3. At pagpapalain kita, at pagpapalain ko, magpapala sa iyo, susumpain ko yung manunumpa sa iyo at magbumuro sa iyo. At lahat ng pamilya ay magpapalain dahil sa iyo. Paano siya pang papalain na wala naman siyang anak? You see? Imagine he was 75. Then he waited for another 25 years. Can you wait for another 25 years?
Paano pag hindi naka-recover si Johans? Paano pag nakalimutan ka na ng anak mo? Paano pag hindi na na-solve yung problem mo sa Makati Med? Ayun me? Will you still smile, Mel? Will you still serve with us? You see? Or you're gonna say, faithful naman ako eh, ba't ganun? Hmm. He did not become weak in faith. Makakaya natin lahat ang pagsubok, hindi dahil nainom ka ng sting o ng cobra na. Hindi dahil may tropa ka, but you become strong in your faith. You see? Imagine 99, 89 itong si Sarah. It was medically impossible for them to have children. Hindi niya dinina yung facts. I'm old. Okay? I'm old. I'm 99. My wife is 89. He faced them with faith. Dapat pag may pinagdadaanan tayo, pag meron tayong di maintindihan, face it with faith. You see? Lagi na lang ba ako magsabi, ang galing mo naman. Kailan naman kaya ako pupurihin? Uy, ang successful mo na. Kailan naman kaya ako? Kailan naman kaya yung oras ko? Are you facing all those things with faith? Hindi ba dapat dumating tayo sa punto na no more comparison, no more buti pa si. Not to my children, not to my partner, not to my friend, especially not to myself. We need to face everything by faith. We need to say, Lord, I'm growing. I'm learning. Ipakita natin at i-flex natin, hindi yung yaman, kundi yung biyayang mayaman sa iyo. Faith does not ignore reality. Haharapin mo, yes, may sakit ako. Yes, ito lang ang sweldo. Yes, ito nanay ko. Yes, ito yung sitwasyon namin. Yes, binabaha kami. Yes! Faith does not pretend there's not a problem. Pasaway pa rin ang anak ko. Nag-aaway pa rin kami. Hindi pa rin ako sure kung siya nga ay honest sa akin. Faith is facing the facts in your life without being discouraged by them. Haharapin mo yan. I know what it feels. I've been there. I have been there. I have no one to turn to but God. I don't even know if God can still trust me. But I face it. Lord, I cannot change people, but you can change me. I cannot change my circumstances, but you can strengthen me. What are you teaching me, Lord? Ano tinuturo mo sa akin? Kasi akala natin, pag na-save ka, naging anak ka ng Diyos, you will deny your problems. You have to smile all the way. Wow! Buti pa siya nakaka-smile. Ano siya, kung alam nyo lang, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ko, kung alam nyo lang ang hirap na meron ako, may mga taong hindi nakikita yung stories mo. Di ba? Ang nakikita na, good job. Kasi you seem to enjoy your job. Pero hindi na nakikita yung countless rejection, yung mistake na meron ka, yung pinagalitan ka sa trabaho, yung sakripisyo, gigising ka ng umaga, pipila ka, sasakay ka ng tricycle o ng, what's that? ng go ride o ng ART whatever, hindi nakikita yun eh. Hindi na nakikita, nakita lang nila. Uy, ang saya sa trabaho. Grabe. Di ba?
Oh. Uy, kumain sa nice restaurant, mabuti pa siya. Di ba? Nakita lang nila na nag-Starbucks ka o kaya what's that? Yung kumain ka sa magandang restaurant, hindi, pero hindi na nakita yung mga araw na kumakain ka ng tusok-tusok. Hindi na nakita yung mga panahon na yung kaning lamig, yun ang baon mo kinabukasan. Para iniipon mo yun para makapag-save ka kasi may priorities ka. Kasi yung nanay mo may sakit, meron kang kamag-anak na umaasyo, meron kang ating o kapatid na pinag-aaral. They don't know that. Uy, namasyal pa siya, oh. Nagpunta pa sa BGC talaga. Hindi naiintindihan na they don't see the days that you have no energy to go out. They don't see. They don't know. You're not to deny the reality. Mahirap sitwasyon ko. Hirap ako. Noong Sunday nga, sabi ko kay Harriet, may problema ka, Harriet? Wala po. Ano yung pinos mo? Parang may kaaway ka. Wala po kasi napapagod na po ako ng katatanong, ba't wala ka pang anak? Ano nakakatamad dun? You're trying, you're doing your best. But if the Lord closed the womb, it's it. If God gives you, that's it. Sasagot na sana ako eh. Sabi naman na, oo nga, sasagot na kami. Kanya lang, natawa na lang kami. Can you face reality? Huh? Faith is not living in denial. May problema ako, may sakit ako. It's not clinging to the past. Hindi na nga nakaabot ang tatay at nanay ko eh. Faith is not stubborn foolishness. Faith is learning to say, I'm growing. Alam mo kung bakit? Kasi if you're not learning how to handle the hate here, yung galit dito, yung pressure dito, ha? You're not ready for the next level. Kung ito lang napipikon ka, titigil ka, naaasar ka, hindi ka makamove on. Paano pa yung next? If you cannot control and handle the hate at your level right now, you're not ready for the next level. And God, as I said, will not make you comfortable. He will often prepare you, me, us for what is coming. You know how? By exposing to us, boy, kulang pa. Endurance pa. Tatag pa. Lakas pa. Ipapakita sa iyo yung preview, nasan ka. Ito lang oh. Sa asawa mo lang, nagalit ka na, asawa mo yan. Di lalo na yung hindi mo asawa, yung walang galang, ulam lang. I-expose tayo ng Diyos kung ano yung kulang sa atin para ma-assess natin, Lord, kapit pa ako sa iyo. More visibility brings more opinions. More impact brings more resistance. Halimbawa, ipopromote ka, grade, namaril nga kahapon, di ba? Top of the class. Anong dahilan niya? Binuli ako. Pag nakita mo yung kanilang mga chat, ando doon. Sabi ko nga, kasi pinadadala ni John Rapp yung investigasyon. Nakikita namin doon sa chat group namin. Ito. Sabi ko, alalayan mo, to. Ando doon lahat. Ang tanong kung classmate lang bibigay ka, paano pa sa office? Partida ha? Ang tatay nun, opisyal. Okay? Hindi sila mahirap. Ateneo yun eh.
Di lalo na kung ikaw diyan sa Tipaes o Marcela Marcelo o Pasay West o Pasay East. Okay? Hmm. Mas marami nakakita sa'yo, mas marami opinyon, "Ay ganyan, baka ganyan siya." More influence brings more scrutiny. Don't waste your season by taking it personally. Ask God, "Lord, what are you teaching me? Ano tinuturo mo sa akin?" I am not denying reality. Ang tindi ng resistance, ang tindi ng impact, it's not clinging to the past, it's not becoming a stubborn foolishness, but you're growing and saying, "Lord, help me to build capacity now." Kung sa 1,000 natataranta ka, paano pa pag 10,000? Hmm. You see? Kung ang sweldo mo ngayon, hindi ka maging faithful, paano ka pa magiging faithful pag tinaas ang sweldo mo? Kung yung baon mo, hindi ka maging faithful, paano ka bibigyan ng Diyos na mas malaki? Hindi na nga kasya eh. Di ba paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, nung magtataas ako ng kamay, kasi wala kaming pambili ng soft drink. Nagso-soft drinks ka ba noon nung nag-aaral tayo? Ano tubig natin doon? Walang tubig doon eh. Dahil yung gripo doon marumi. Marumi. Nung nag-aaral kami, hindi ka pwedeng uminom kasi ang daming mga minerals doon na hindi tama sa katawan. Maglalakad kami pauwi. Eh ako, nagbibigay na ako ng 30%. I have to do that because I want to show to God, Lord, kahit mahirap, I'm going to become better at this level. Kasi alam ko, pag tumas dito, lalo ako magiging faithful. Kasi kung hindi ka maging faithful sa present situation mo, how can you build capacity? Strengthen your character now, Lord. Help me not to see the big of the problem, but help me to face it with faith. Learn how to stay focused now. Nakikita mo yung pambubuli sa'yo, nakikita mo yung hindi tamang pagtrato sa'yo, nakita mo yung namansin sa'yo. Shh! Focus. Sabi ng kausap ko nina, "Tol, baka kausapin ka, ha?" Sabi ko, "Alam ko na, kinausap mo, di ba?" Hmm. Ano sabi? Eh, sinabihan ko siya na, "Alam mo, wag kang kwento ng kwento na, wag mo sabihin to kay Boss Joey, ha? Wag mo sabihin kay Boss Joey to, ha?" Sabi, "Alam ni Boss Joey?" "Oo, siya nga nagsabi sa akin eh." "Eh, ba't ganun pa rin ang trato sa akin?" Sabi ko, "I will not treat you the way you treat me. I'll treat you the way Jesus treats me." You see? Pero may mga kasama ako na mag-yayain sila, "Huwag mo sabihin kay Joey 'to, huwag mo sabihin kay Joey 'to." Sabi ko, "Tol, dumating na ako sa punto ng buhay ko, I'm not affected by that." Why? Kasi it's their game, it's not my game. My game is different. Okay? If you invite me, fine. If you don't invite me, I'm fine. I'm okay. Why? I'm I'm sufficient with God. I'm okay with God. Okay? I'm okay. If you remember me, I'm okay. If you don't remember me, I'm okay. Hindi kita aawayin. Na, nung Friday, sabi ko, "Pastor Ron, meron ba ditong therapy and everything? Bakit? I just need to do something para." "Ay, meron po dito." Di naghanap si Moreng tsaka si Dante. Sa tapat lang ng bahay, ito, Morena. Eh, Moreno 'to. Morena, pupuntahan niya. Sabi ko, "Tawagan niyo si Pastor Ron kasi inutusan natin 'to." Eh, sabi, "Sige, do'n na lang tayo." Pumunta kami kay Pastor Ron. Pagtingin ko do'n sa pinaka-lobby, andoon sina Pastor Cornita. Sabi ko, "Anong room sila, ma'am?" "Dito sa room 1." "Sige na." Hindi ko naman alam kung ito si Ibo tsaka si Peter, hindi ko alam. Baka makaltukan ko yung asawa. Labas na lang ako. 'Di paglabas nila, sabing gano'n, "Oh, kuya ba't nandito ka? 'Pag sa sarap, iiwanan mo ko. 'Pag sa hirap, kasama mo ko. Tawag ako ng tawag sa'yo, hindi ka nasagot. Hindi kasi ano mo, nahiya kami talaga kagabi, yayain namin kayo dito. Kilala na kita, iniiwan mo ko sa sarap."
Kuya, ito kunin mo. Naku, mahal niyan. Ayan, nakita mo, 1.5 oh. Dito. Hindi. Pag member dito, member ka dito? Oo, dito ako lagi. Ito lang ang mabayaran mo. Pero hindi ka magbabayad. Bakit? Ako magbabayad dito sa mga ito. Okay. So, ikaw magbabayad kasi nahuli kita. Hindi talaga. Napapansin ko pag may problema, call a friend ka. Pag meron kang sarap na ganito, ang ganda-ganda, hindi mo ko sinasama. Hmm. Hindi. Ano. Pagpunta namin dito, sinabi nung babae, may mag-asawa, tinignan ko kung ilan ang ano, nakita ko pangalan mo, kanya, I was calling you. Sorry na, sige, wala yun. It's okay. Ang mahalaga, ako natulog. Tanong ko sa iyo, kung may kaibigan ka na ang linyahan, o may gagawin tayo, pero huwag mo sabihin kay Joey, ha? How will you treat that person? You see? Nah, I'm not affected. Bakit? I face everything by faith. Sometimes what we feels like opposition is actually preparation for elevation. You got the point? Yung nakikita mong oposisyon, yung nakikita mong kahirapan, it is a preparation para i-elevate ka ng Diyos. Ang tanong, paano ka i-elevate? Patol ka ng patol. Galit na galit ka lagi. Kinakain ka ng inggit, inis, asar. Anong gagawin mo? You need to do something legitimate. Lord, masakit ha. Pero haharapin ko to by faith. You don't need to have a pity party. You know why? Walang maaawa sa iyo. Si Peter Park nga ininom ni MJ. Nakalimutan event. Hindi na siya inintindi. They just like him to become what? Spider-Man, not Peter Parker. You need to tell God, God, it didn't turn out the way I like and I wanted. But I know you have a better plan for my life. Hindi ko nakuha yung promotion, hindi ko nakuha yung grade, hindi ko nakuha yung tinatawag na scholarship, hindi ko nakuha to, ang tagal na, but I trust, I believe that you have a better plan for my life. Is that the way you see it? Is that the way you saw your problem? Is that the way you faced your situation? I know you have a better plan for my life. You know what is that? That is what faith looks like. Alam ko may mas maganda kang layunin sa akin. Pag merong nangyaring hindi maganda, huwag mag-complain, huwag magtampo, huwag magmura, huwag lumayo. Lord, I know you have a better plan. I know you have a better and wiser plan for me. I submit. You see? God is not true with your life. Di ba sinabi nga ng Philippians 1:6? Siya na nagsimula ng mabuting bagay sa iyo, ay itutuloy hanggang kailan? Hanggang sa panahon ng Panginoon. Okay? Confident ako, tiyak ako, payapa ako, kalmado ako na siya na nagbigay ng mabuting simula sa akin, siya na nagsimula ng mabuting bagay sa akin, will perform, will finish it. Ang tanong, are you with the Lord? Are you aligned with God? You see? Humawa ka lang meron nang nagalit sa'yo, hindi ka na nakamove on, hindi mo nakita na this opposition is a preparation for your elevation. Para iangat ka. Do you need to destroy other people for you to be elevated? Nah. God has a better plan. God has a wonderful plan. You have not been hated the way I was hated. You have not been where I have been. But I said, Lord, I know you have a better plan. You're teaching me. You're teaching me. Can I just tell this to you? Because God is not yet done with you.
God has some good things in store for you. Yung nawala sa iyo, may mas maganda pang ibibigay ang Diyos. Sabi nga ng Joel 2:25, Joel 2:25, tingnan mo, ha? Sabi ng Panginoon, ha? At ibabalik niya sa iyo yung mga bagay ng doble. Alin yan? Yung sinira ng cankerworm, yung winasak ng locust, yung mga nawasak, tama? Ibabalik. Ang tanong, why would God give it to you if you cannot remove hate and you are not fighting everything with faith and you think the opposition at yung hirap is something that pulls you down? No, it is a preparation for your elevation. Eh kung yun na ni tatay kong away na away, magsisimba ba ako? Mali. It's a personal thing. You see? Matutunan natin ito. Sabi nga ng Habakuk chapter 3, I think it was on verse 17, if I'm not mistaken. Ano sabi ng Habakuk chapter 3? Okay? Bagamat ang fig tree ay hindi nagbublusom, bagamat hindi ito nagbibigay ng tinatawag na bunga, okay? Walang mga anak at mga anak ng mga baka. Verse 18, ano sabi ng Panginoon? Sabi ni Habakuk, ako'y magsisaya pa rin, ako'y magwagalak pa rin sa Diyos na aking tagapagligtas. Can you still rejoice? Kahit minumura ka, inaaway ka, walang kita, walang koleksyon, at hindi ka kasama, God has a better plan for us. Ibig sabihin yan, with faith, by faith, we can face the facts and choose not to be discouraged by them. Ito pa rin ang bahay ko, ito pa rin ang sitwasyon ko, ito pa rin ang kalusugan ko, hindi ako nagaling, pero I can face it with facts. I can face it with faith, and I'm not going to be discouraged by them. When Corrie ten Boom was young, siya yung author at Holocaust survivor. Imagine na, engaged na siya to be married. All of a sudden, yung kanyang jowa, yung sinabing, marry me, naku po, nakipag-break sa kanya. Wala na siyang pakialam. She was devastated. She never did marry and went through as a single life, a single woman throughout of her life. But you know what Corrie ten Boom did? She never put herself in a shell. Na. Hindi niya in-isolate ang sarili niya. Iniwan mo ako, I'm gonna kill myself alone. Na. She redirected her love. Corrie ten Boom became the most loving Christian writers of the 20th century, and she influenced millions of people. Hindi niya dininay na saktan ako. Imagine niya, ikakasal ka, nakakulong ka sa Holocaust, naging prisonero ka, may nangako sa iyo, ikakasal. Hindi niya dininay. Hinarap niya. She trusted God and loved others through faith. And because of that, she was able to become a blessing to a lot of people. Gusto kong maintindihan mo. Pag lumayo ka, pag nanabang ka, pag hindi mo hinarap by faith, I ask you, are you really harming God or yourself? Sino nasasaktan pag hindi ka faithful? God, He loves you. Pero sino hindi nasasaktan? Tayo. Ako. Alam mo kung bakit? Jeremiah 7:19. Anong sabi? Ako ba pinoprovoke nila para magalit? Magagalit mo ba ang Diyos? Sabi ng Diyos, hindi. Pinoprovoke nila sarili nila
na ma-confuse sila, na mahirapan. Pag hindi tayo naging faithful, pinahihirapan natin ang sarili natin. Are you with me? Hindi ang Diyos. Ang kasalanan na lumayo, ang kasalanan ng ikaw ay manamlay. You see? Akala natin we simply break the rule. We don't face life with faith. We ignore God. We affect ourselves. We are provoking ourselves to confusion. Tayo nagdadagdag ng kabigatan. When we rebel against God, we destroy ourselves. God is not threatened by my disobedience. God is not threatened by my unfaithfulness. No! Hindi siya nadidiminish, lalo pa nga siyang naging ningning. Bakit? Kasi He remains holy. He remains sovereign. He remains righteous. I cannot affect Him. Pag naging faithful ako, I don't add to Him. Tapusin ko yung commitment ko sa Lord. I don't add to Him. I add goodness to myself. Because God is constant. Gusto ko maintindihan mo. Mas kawawa tayo pag tumalikod tayo. Huwag yung faithful ka kasi ang nanay mo nandyan, nanay mo, tatay mo nandyan, andyan yung best mo. Paano pag wala na? Paano pag may problema na? Will you still face it by faith and wait to God? And wait on God? Huh? Let us examine our hearts. Lord, is there any area in my life where you are knowingly, I am resisting you? Ano yung bahagi na yan? Are we calling it harmless when God calls it a sin? Are we repeatedly choosing temporary pleasure, comfort over eternal purpose? No Sunday night, may pinalo ako. Sabi ko dito ka, ayoko nang uulitin mo yan. Ha? You're harming yourself. At may papaluin pa rin ako. Dalawa pa yung nakapila sa harap ng mga magulang ng ibang tao. Because I don't want you to be in a situation that you're destroying yourself. We don't destroy God. God is not that physically affected. Tayo ang sumisira. They think you provoke me. Sabi ng Diyos, no. They are provoking themselves. Meron bang dapat iayos? Natingin mo, malit lang naman to eh. Hindi ko lang naman siya binati. Hindi ko siya mapapatawad, pero malit lang yan. Na. Do you continue harming yourself while pretending you're only resisting to God? The God who exposes our predicament is not trying to destroy us. He is calling us away from destruction so that we can back into life. You see? What will you do? Kanya ako sabi ko, Lord, salamat. You dealt with me hard. Alam mo ba't masakit ang growth? Masakit mag-intay at matuto sa Diyos. Alam mo bakit? Binabago ng Diyos yung sitwasyon natin. Hindi. Binabago tayo ng Diyos. Minsan sinasabi na, Lord, gusto ko pong lumago. Lord, gusto ko pong makita yung pwesto ko sa ministry. Hindi natin namamalayan. Binabago ng Diyos yung versions natin. Kanya minsan,
May relasyon na kailangang alisin. May pride na kailangang alisin at kailangan durugin. May insecurity na kailangang tanggalin. May ego na kailangan mamatay. May habits na dapat isama na ilibing at hindi na pwede sa next season. At habang ginagawa ni Lord yan sa buhay natin, masakit. Sobrang sakit. Bakit? Sanay tayo dyan eh. Hindi ako sanay na mabait. Hindi ako sanay na hindi nagmumura. Hindi ako sanay na wala kaming ginugulpi. Hindi ako sanay na hindi ako lasing. But all of those things, I said, Lord, I will surrender to you. I'm okay. Okay ako sa iyo. Dahil alam ko, hindi niya ako gustong saktan. Kundi dahil mahal na mahal niya ako. Hindi niya nais manatili akong ganon. Ang caterpillar hindi pwedeng lumipad habang caterpillar siya. Kailangan muna niyang mamatay sa dati niyang anyo, pupunta sa pupa, at pagkalabas ay lalabas. At magiging butterfly. Kaya natawa ako doon sa anak mo. Nung sinabi niya sa akin, Pastor, sabi ko, are you doing okay? You don't deny na masaktan ka. Opo. Pero alam mo, Pastor, sabi niya, dahil sa church, pakikinig ko, natutunan ko magpatawad. Sabi ko, you know what? That's the most amazing thing that I heard. The most amazing, comforting word. Kasi physically you were abused. But don't you know that your mom made a decision too? Yeah. Are you bitter? Not anymore. I learned. Kanya kung nasasaktan ka ngayon, hindi tayo pinaparusahan ng Diyos. Pinoproseso niya tayo for the next elevation. Para itaas. God is more concerned about the person you're becoming than the position you're praying for, than the relationship na gusto mo magkaroon ka. Kasi hindi ka dadali ng Diyos sa sitwasyon, sa elevation mo, nasisira sa'yo pag hindi ka ready. Kanya, bago niya ibigay yung assignment, bago niya ibigay yung promotion, bago niya ibigay yung relasyon, babaguhin muna niya yung puso natin. Babaguhin niya yung karakter natin. Babaguhin niya yung pananaw natin. At kapag handa ka na, mapapansin mo. Hindi lang pala na bago buhay ko. Ako mismo binago. At doon mo maintindihan that the waiting season is a learning season. Waiting for an answer coming from God. Waiting for a breakthrough. Waiting for a new beginning. Ang tawag dyan sa sa John, pruning. God is removing habits, people, plans na akala natin maganda para sa atin. And God is changing us. He's preparing us for our next elevation. And that's the most wonderful thing. And kanina, sabi ko kay Pastor Freud, where can I get this gospel tracts? Ay, sige, kahit ano ko ba? Kasi baka mahina ako. Ano kung ka? Ano ko ba? Ito nga pala, Pastor, sabi niya, kailan ba yung conference mo? Bakit? Anong conference? Yung missions conference, bakit? Kasi baka bumalik si Mark Smith. Dahil niyaya siya ni speaker na pumunta sa Bible Month, baka umabot. Ngayon, sabi niya, sino ba una sa inyo? Si Jerry, ikaw? Ako. Tinanong ni Mark Smith, how many pastors are coming to Pastor Joey's church? Around 200 plus.
Really? Okay. Tell him if the Lord allows, okay? Then I'm going to give every pastor an open Bible that will be attending. Sabi niya, I like Joey. I love it. So, ibig sabihin, hindi lang natin mabibigyan ng bag yung mga pastor. May Bible pa. Okay? 200 ang pinangako. Sabi ko sa kanya, are you doing okay? Yeah. Ah, can I get some gospel tracts? Oo, ano ko ba? Baka mahina ako sa iyo. Hindi, ano ko ba? Kasama kita eh. Kasi kaya ako gagawin namin, pag nakakuha kami ng tracts, i-dedicate namin lahat. May magtatatak. Tapos patatayo yung mga tao. Lahat ng bigay ng gospel tracts, tumayo. Lahat ng bigay ng gospel tracts na nag-witness doon sa binigyan niya. Manatiling nakatayo. Yung hindi, bumaba. Bumaba. Umupo. Bumaba tuloy. At lahat nung nag-soul winning, na ginamit yung at nadala yung bisita, manatiling nakatayo. Maganda yun ah. Sabi ko sa ito, di ba? Okay yan, okay yan. Pero tol January, andito ulit si Mark Smith. Sabi ko, binigyan nga siya ng relos ni Tatay Benny. Oo, tol. Longines. 350,000. Sabi ko, isipin mo yan, di ba? Ganon kagalante yan. Ikaw ba, tol, nakatikim na ng relo? Relo? Oo, yung wall clock. Wall clock. Binigay sa akin, wall clock. Isasabit ko, nakalagay dito, MBBE. Hindi ko lang siya. Seryoso, wala. Diyan lang yan. Okay lang kami diyan. And I'm happy. Why? Sapat na ang Diyos sa akin. Pag may hindi nangyayari, mindset, God has a better plan for my life. Pag hindi agad binigay, God has a better plan for my life. Huwag magmadali. Magtiwala. Okay? Because those persecution and hardship is preparation for your next elevation. It is your next. Is that my time? Tapos na ako mag-preach? No. That's the most wonderful thing. Let's learn to trust God. Okay? Huwag magmamadali. I like what I learned growing up in a song. It's not time to make a change. Just relax. Take it easy. You're still young. There's so much you have to go through. Huwag mo na duktong yung kasunod. Dahil hindi ka pa ready dun sa find a girl. Settle down. If you want, you can. Huwag mo na. Ayusin muna natin ang sarili natin. Preparation for your elevation. Dahil pag ibinigay sa yung posisyon yan, I was asking Jeff, are you okay? Doing okay? Kind of tired. Kasi he's now being groomed as a senior manager. I was asking, bro, Jap, doing well? Still have a meeting. Not okay. Tanda mo sa season na to, hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Ibig sabihin, faith is having the courage to choose to trust God even while tears are flowing from your eyes to your cheek. Maraming what if. What if something goes wrong? Faith remembers God is with me. Faith remembers God has a better plan for me. God is preparing me for my next elevation. Faith will help you to live today with courage. Faith is teaching you. You're not alone facing this. You're with God. No amount of guilt is stronger than the mercy of God. No depth of brokenness is deeper than the love of God. No failure is greater than the forgiveness of God. No darkness is stronger than the light of God. And no mistake can outrun the redemption of God. And no past is too broken for the grace of God. We have a great God.
Let's all stand up, please. Father, we thank you. Salamat po sa kabutihan, kahabagan mo. Lord, tulungan mo po na maalala ko at maalala namin yung mga gabing ikaw lang ang meron kami. Yung gabing hindi kami makapagpanggap na okay kami. Yung mga gabing hindi na namin kayang sabihin, kaya ko pa. Pero Lord, hinarap namin ito by faith. Kanya salamat po sa iyo. Patawad kung minsan natatakot kami, kung nagre-reklamo kami, o kaya'y nagmamadali kami. Patawad. Simula ngayon, Lord, magpapasako kami lalo sa iyo. Tutulungan mo kami to face problems as a preparation for our next elevation. Kasi if we cannot handle the hate and the hardship right now, we're not going to be prepared. Salamat po. While heads are bowed, eyes are closed, will you come to the altar and say, Lord, ihanda mo po ako. Ihanda mo po ako. Prepare me. Dito po sa altar. God bless you. I want you to go to your family and pray and say, Lord, help me. Father, we thank you. Teach us to trust you. Teach us to wait on you. Help us to face everything by faith. There are things that will discourage us. There are situations that we'll not understand. But we will not deny it.
we will be so strong. Kasi alam namin, everything that you allow in us is a preparation for our elevation. Thank you, Lord. In Christ's name we pray.